Topic po natin, sakit sa dibdib. Alam ko marami nagko-comment, marami nagtatanong sa akin, Dok, madalas sumakit ang dibdib ko, tumutusok, parang mabigat, ano ba to? Okay, maraming dahilan ng sakit sa dibdib. Bilang cardiologist, ito talaga pinakalinya ko. So, explain natin ha. So, malalaman natin kung ano ang cause ng sakit sa dibdib mo. Ito, actually 15 possibilities. Pero shortcut natin, madali lang naman to. Number 1 cause ng sakit sa dibdib, yung pinakaayaw natin is angina. Ibig sabihin ng angina, ito yung sakit sa dibdib galing sa puso. Nagbabara yung ugat sa puso, nagkukulang ng daloy ng dugo sa puso, kaya nagche-chest pain, di ba? Ito yung number 1 angina. Paano natin malalaman ang character ng sakit sa puso? Explain ko na. Yung angina mismo, yung tunay na sakit sa puso, kailangan between 5 minutes to 15 minutes lang yan. Ganyan lang. 5 to 15 ang mabilis at matagal na sakit sa dibdib. Pag sinabi mo yung sakit sa dibdib mo, wala pang 1 minute, nawawala. Hindi na sakit sa puso yon. Pag sinabi mo yung sakit sa dibdib mo, 2 oras, 3 oras, hindi na sakit sa puso yon. Kasi pag 3 oras, dapat wala na yung pasyente, 3 hours eh. So usually, 5 to 15 minutes lang yan ang sakit. Tapos, ang sakit ng tunay na sakit sa puso ay nagtitrigger dyan kung napagod ka. Let's say, napagod, umakyat sa hagdanan, nagbuhat, pumunta sa banyo, umere, yan. Pwedeng sakit sa puso yan. So, 5 to 15 minutes with exertion, napagod, at yung character niya hindi mo kaya ituro. Parang paikot-ikot lang siya dito, hindi mo maturo. Hindi mo siya, parang ang madalas nga ganito. Pag may ganitong itsura, nakahawak ng ganito, Levine sign yan. Ibig sabihin ng Levine sign, malamang sakit sa puso pag nakaganyan. Tapos hindi niya maturo. Pag sinabi mo natuturo niya, nandito, nandyan, hindi na sakit sa puso yon. Pag sinabi mo tumutusok, hindi na sakit sa puso ang tumutusok. So usually, mabigat, hindi maituro, at 5 to 15 minutes with exertion, yan ang number 1 cause of chest pain, yung angina. Yan, papacheck tayo sa cardiologist, titignan kung may bara sa puso. Number 2 cause ng sakit sa puso, ito connected din sa angina, pero itong number 2, heart attack na mismo. Yung heart attack mismo, yung talagang nagbara na bigla, usually mas matagal yung sakit. Mga, di ba sabi ko sa'yo, 5 to 15 minutes. Pag heart attack, up to 30 minutes eh. Tapos pag heart attack, talagang pinapawisan, cold clammy, pinapawisan ng malagkit, parang hihimatayin, malakas ang kabog, o pwede hanggang dito sa kaliwa, yun ang tunay na heart attack. Tsaka yung heart attack usually, mas madalas sa lalaki, pwede rin sa babae, edad 40s, minsan bata 35, 40, 50, at usually medyo mataba yung pasyente at meron ng mga risk factors. Ibig sabihin, may high blood, may diabetes, mataas ang cholesterol. Ibig sabihin, alam mo nang naninigarilyo, alam mo nang may risk factor siya. Okay? Pero kung batang babae, 30 years old, wala naman sakit, masakit ang dibdib, hindi heart attack yun. Okay? So, number 1, angina. Number 2, heart attack. In-explain ko na ano yung sintomas. Ulitin nyo na lang. Number 3, cause ng chest pain. Ito, very common. Madalas ito siguro sa nakikita ko, mga 60% ito buto lang. Costochondritis. Dito lang sa buto. Ako kasi minsan, lagi tayong nakakuba. Diba? Pag nagtatrabaho, lagi tayong naka-cellphone. Pag tumatanda, nakukuba tayo, nagpo-forward tayo. Kaya naiipit yung dibdib natin. Kaya meron akong rib massage. Hawakan nyo to dito sa gitna. Dito sa may gitna ng intercostal. Pag diniin mo yan, masakit yan So, minsan, nadaganan mo, paghiga mo, o nakakuba ka, o masikip yung muscle dito, costochondritis yun. Muscle pain yun. Ang muscle pain, pwedeng sa position.
Pag ginagalaw yung katawan, sumasakit, ayun, muscle pain yon o bone pain. Pag naturo mo na isang daliri, ayun, muscle pain or bone pain, di ba? Either or, nandito yon. So, pag naituturo mo, hindi siya delikado. Ipahinga mo lang. Okay? Wag na masyadong hilot-hilutin. Siguro, pag pagaling na, pwede luluwagan. So, costochondritis, tinutusok-tusok, minsan, ilang oras nandyan, tapos nawawala, wag mo napansinin yan. Okay? So, yan, common yan. Tapos, ninenervyos na rin yung babae, usually. Number 4, cause ng chest pain ay common to, GERD, gastric reflux. Heartburn, nangangasim, marami yan. Nangangasim, usually sa mga babae ito, mga 20s, 30s, 40s, na-stress siya, hindi kumain. Ang asim ng sikmura, parang acidic, malapot. Tapos masakit ang dibdib. Kasi hanggang dibdib yan Yung tiyan natin yan, aakyat yan dito So yung stomach acid, aakyat sa esophagus. Burning sensation, mahapdi, hindi matunawan. Akala mo sakit sa puso. Kaya nga tinawag siya na heartburn. Heartburn. Pero hindi siya talaga heart. Ang heartburn, ulcer. Ang heartburn, ulcer siya. Okay? Hindi siya talaga, tinawag lang heartburn pero dapat stomach burn yun So, gastric reflux, walang kaso, acidic yun. So, inom ka ng maraming tubig, di ba? Baka kain ng saging, wag hihiga agad, gamot yan sa GERD. Marami akong video sa GERD. Number 5, cause ng masakit sa dibdib ay pwede din sa baga. Kung meron kayong problema sa baga, baka sa x-ray nyo may diferensya yung baga. Baka may pulmonya o may maliit na pulmonya. Merong maliit na pulmonya, pneumonitis. Minsan paghinga. Pag humihinga, masakit, pwede sa baga o nauubo. Pero yung kanina sinabi kong costochondritis, yung sa ribs, pag humihinga, masakit din Kasi nag-expand yung ribs Kung parang may fracture ka ganyan. Masakit din sa ribs yun. So, pneumonia, paghinga, masakit din. Pero pag pulmonya, syempre may plema, may ubo, baka may lagnat, tsaka pag hihinga ka, maubo ka, pulmonya yon. Number 6, cause of chest pain. Ito medyo rare Medyo rare naman to, number 6. Pulmonary embolism. Ito, deadly to, pero wag mag-alala, bihirang-bihira to. So, itong pulmonary embolism, may varicose veins na malaki, may manas sa paa, hindi gumagalaw yung paa, usually may edad, nagbuo yung dugo sa paa. Kaya sabi ko nga, wag uupo ng 8 hours Lakad-lakad, galaw-galawin. Parang ito ngayon, nakaupo ako, nagbibideo, ginagalaw ko pa ako. Parang nga gumalaw-galaw yung dugo sa paa, wag magbuo. Kasi pag nagbuo sa veins, pupunta sa lungs, barado, pulmonary embolism, nakakamatay. Okay, rare to, pero rare. Number 7, pwedeng muscle strain lang. Di ba kanina sinabi ko, di ba, pwede buto, pero pwedeng muscle din. Baka nabugbog, nasuntok. Di ba? Tingnan mo, baka may problema dito. Baka na-strain lang, napilay. Number 8, cause ng chest pain. 8 out of 15. Common to number 8. Panic attack. Lahat ng may nervyos, may anxiety attack, kita sa mukha Nervyos yung babae, nervyos din yung lalaki, panic, taranta, hirap huminga, panic siya, mabilis ang heartbeat, feeling niya mamamatay na siya, talagang matindi, panic attack pala, nagche-chest pain din. Pero yung chest pain nun, hindi katulad nung character ng angina na 5 to 15 minutes iba. Usually, panic attack, parang basta masakit lahat. Number 9, ito very rare din. Aortic dissection. Okay? Aortic dissection, rare to pero meron nangyayari, yung aorta, hindi sa puso, yung aorta mismo, may napupunit. May nangyari na to, yung may mga nagba-viral aortic dissection, biglang namamatay. Pero rare to. Usually may high blood o may lahi na pupunit. Usually high blood ang ginagamot.
Number 10, pwedeng peptic ulcer disease. Para din siyang GERD. Pero ito lang may ulcer. Mas may gasgas yung sikmura. Mas matindi lang yung ulcer kaysa sa GERD. So, yung pa rin, nalipasan ng pagkain, nangangasim ang sikmura. Number 11, ito medyo malayo-layo na. Kung ang sakit ay sa puso, dapat sa gitna eh. Hindi talaga, pwede sa kaliwa konti, pero usually sa gitna, hanggang kaliwang kamay, dito sa panga pwede. Itong gallbladder, number 11, gallbladder stone, usually gitna o pakanan. Gitna o pakanan ng sikmura masakit hanggang tumutugon dito sa scapula, sa likod natin. So, sa gitna ng likod, mula dito sa kanan, yung gallbladder yon. So, pag gallbladder naman, gallbladder stone, usually kumain ng matataba, oily foods, tapos sumakit ang tiyan. In ultrasound ang tiyan, nakita may gallbladder stone. Usually may katabaan yung pasyente, pwedeng babae, edad 30s to 40s, gallbladder stone. Yun, chest pain din. Number 12, minsan, yung chest pain, may diferensya sa balat pala. Kaya yung mga pasyenteng may chest pain, tinitingnan namin agad yung dibdib, yung balat mismo. Baka may sugat, baka may shingles. Shingles is kulebra. Meron mga kami dati pasyente may kulebrang malaki dito. Ay akala heart attack, binigyan ng gamot na pang heart attack. Pagtingin sa dibdib, may kulebra pala. Ay di mali. Herpes zoster yon. So tingnan yung dibdib. Baka yung masakit na sa dibdib. Number 13 out of 15, pwede may sakit sa baga. Tulad na sinabi ko, pulmonya o may diferensya sa lining sa baga. Marami kasing mga sakit sa baga. Number 14, pwedeng rib fracture. Baka mga boksingero nakipagsuntukan. Diba? May mga ganun eh. Pag gumalaw, humihinga, na fracture. Baka basketball player o mga football player na bangga. Pwede rin. And number 15, last na to, ang chest pain, pwedeng referred pain. Baka ang masakit sa leeg o sa ipin, dito lang naramdaman. Baka ang masakit dito sa spine. Ano ba spine sa Tagalog? Dito sa spine, pero dito mo naramdaman. Baka sa tiyan, pero dito mo nararamdaman. Diba? So, referred sa ibang organ. Hindi pala galing sa puso. So, nakita nyo na. So, wag mag-alala agad na pag may chest pain kayo. Tapos, anong gagawin kung may chest pain? Usually, pupunta sa emergency room. ECG, pwede na ang ECG, kaya lang ang ECG hindi siya 100%. Ang ECG, makikita mo lang abnormal kung malala na yung bara sa ugat mo. Kung ang barado sa artery mo, baka 3 bara o baradong-barado, makikita sa ECG. Pero mas maganda yung 2D echo, pwede na rin naman. Pwede rin yung treadmill exam. Treadmill stress test, yung nagja-jogging ka sa treadmill tapos may ECG, mas accurate yun. Okay? Pero pinaka-accurate yung angiogram, pero yun mahal, tsaka hindi naman ginagawa sa lahat ng tao. Okay? Dagdag ko lang, konting tips. Meron pa ako isang topic dito na maganda. Ito naman tungkol sa heart attack. Para lang warning lang, di ba? Just in case heart attack Sino mas tinatama ng heart attack? Itong topic natin para sa mas may edad, 40, 50s, naninigarilyo, may diabetes, may high blood, taas cholesterol, puro matataba, puro alak kinakain. Talagang ready siya ma-heart attack. So itong mga pasyente, tinignan nila, I think around 500 patients na inatake sa puso. Nung tinignan nila sa medical studies, nung napunta sa hospital, tinanong nila tong 500 pasyente na inatake sa puso, ano naramdaman mo isang buwan nakalipas? May naramdaman ka ba nung isang buwan bago ka inatake ngayon? Hindi ka nagpa-check up bigla ka nalang inatake, ano nangyari? Karamihan sa kanila, siguro parang 50-60% sa kanila, sinabi nila, meron na pala silang nararamdaman pa konti-konti bago sila atakihin. So, may warning sign pala usually. Pero tulad na sinabi ko, dapat usually high risk sila, mataba, diabetic, baka lalaki, stressful ang trabaho, maraming iniisip.
doon inaatake. So ano tong mga warning sign 1 month before? Usually, meron na nga masakit sa dibdib sinasabi. May pahilo-hilo na sila nararamdaman paminsan-minsan. May pagod na sila nararamdaman. Laging sinisikmura, nasusuka, akala nila sikmura, yung pala puso. Pinapawisan na ng malagkit, kumakabog-kabog na yung dibdib, at hirap na huminga. Mashingal. So actually, itong mga signs to, mahirap pa rin naman mahuli. Pero nakita nila 1 month before, yun na nga. Kung meron kayong risk factor, kung naninigarilyo, tigil na. Tigil, walang choice. Kahit yung alak, kung pwede, tigil o bawasan. Tapos kung mataba, medyo less fat. Yung mga stress, dapat bawasan. Yung high blood, kailangan makontrol. Yung blood sugar, kailangan makontrol. Pag nakontrol natin lahat to, mababawasan yung risk natin for heart attack. Anong check-up sa puso? Kung may budget, minsan 2D echo maganda. 2D echo with Doppler. Medyo may tulong na kita natin yung hugis ng puso, kung lumalaki yung puso, o may ibang problema. Okay, so kinompleto ko. Kung meron kayong chest pain, panoorin nyo na lang itong video. Makikita nyo kung dapat na bang magpa-check up sa cardiologist o pwedeng lifestyle change. Ingat, pagbabago muna ng buhay kasi baka hindi naman galing sa puso ang inyong nararamdaman. Salamat po. Share po natin.